Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa totoo lang, ang dami ng pabor. Ang dami ng pabor na binibigay dyan kay Marcoleta. Anong mga pabor na binibigay dyan? Unang-una, nung naaresto yan, kaagad-agad, hindi naman pinusasan. Hindi naman yan pinusasan eh. Dinala doon, iniskortan, papunta doon sa CIDG sa PNP Camp Crame. Pagdating doon, sa mga mugshots, hindi pa siya pinatanggal yung wig. 'Di ba? General rule, kapag mga kinukuha yung mugshots, tinatanggal yung wig. Yan yung general na procedure. Pero sa kaso ni Marcoleta, hindi. O doon pa lang, pabor na yon. Kumbaga, special na yung treatment niya. Nang diniscuss ko yan, sabi ko, okay lang yon. Unawain na natin. Hindi naman kailangang i-humiliate yung tao. O, di ba? Naalala nyo ako nung diniscuss ko yan? Kung dun sa issue na yon na hindi inalis yung wig niya, ako, ang stand ko doon, sabi ko, okay na rin yon. Kasi hindi naman dapat humiliate ang tao. Saka inaalis lang naman yung wig kung ang totoo naman, kung ang natural niyang features ay wala talaga siyang wig. Pero sa kanya kasi parang ang natural na ni Marcoleta nakawig lagi. Kaya pinagbigyan natin 'yon. 'Yun, special na pabor na 'yon ha. Special na pabor na binigay sa kanya. Hindi na tayo masyadong nag-react doon. Pero ito ngayon, na mga pabor na binibigay sa kanya, grabe na ito. Araw-araw nadadagdagan ang sakit. Nung una, ang sakit daw, sumasakit ang dibdib, chest pain. Pagkatapos yung kanyang blood pressure daw, fluctuating, nagpa-fluctuate. Kaya yan mga kabunyog, unang araw yon. Pagkalipas ng ilang araw, mayroon na namang bago. Degenerative, disc disease. Ibig sabihin yung gulugod niya, yung gulugod niya, medyo yung disc, mayroon daw defect. Yun, another na naman yun. Pagkatapos mayroon na naman mild pneumonia. Ayun, na yun? Pang-ilan na yun? Pagkatapos kahapon na naman may bad cholesterol. Mataas daw ang bad cholesterol. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Ako marami rin akong maintenance, vitamins, mataas din ang blood pressure ko. May maintenance ako. Mataas din ang bad cholesterol ko. May maintenance din ako. Pero normal, lang yun. Sa dami ng preso na nakakulong dyan, lalo yung mga mahihirap, marami dyan, mas malala pa ang sakit. Ang edad ni Marcoleta, 72. Maraming nakakulong dyan na mga mahihirap. Karaniwang tao. Ang mga kaso pa, political detainees, ha? Ako, ang dami kong kakilala niyan. Mga human rights cases yan. Hindi pa yan pagnanakaw. Hindi pa plunder. Ang mga nakakulong na yon, lumalaban sa mga kabulukan ng gobyerno, rebellion. Kaya lang ang kinakaso sa kanila mga common crimes. Pero sa totoo lang, political detainees yun. Kasi nakulong ang mga yon dahil sa paglaban sa maling patakbo ng gobyerno. Maraming nakakulong na ganyan. Ang edad 80 years old, may mga sakit na, malala pa kaysa kay Marcoleta. May special treatment ba ang mga yon? Wala. Ang dami kong kakilala niya na mga nakakulong dyan. Mga mga nag-o-organize ng mga union, ginawa ng gawa-gawang kaso, ang mga edad nila 80 years old, yun, political prisoners yun. May mga sakit din yun ng hypertension, may mga heart disease din. At mas malala pa kaysa kay Marcoleta. Ngayon, lang naman, may mataas na bad cholesterol, tapos fluctuating ang BP, blood pressure, tapos special treatment na. Ay grabe na ang pabor. Grabe na yung pabor kay Marcoleta. Kaya nung una, nung hindi yan pinusasan, hindi na tayo nag-insist.
nung hindi tinanggal yung piloka, hindi rin tayo nag-insist na. Inuunawa na natin yon. Huwag naman nating ilagay sa public humiliation. Makatao naman tayo magtrato. Pero ito, kung ano-ano ng sakit, kung ano-ano na, araw-araw may nadadagdag. Ay, hindi na tayo sang-ayon diyan. Hindi na tayo sang-ayon diyan. SILG John Vic Rimulya, PNP Chief Nartatis, ano naman diyan sa ano ninyo, sa PNP General Hospital. Mukhang grabe na 'yan. Tapos nagre-recommend na yung doktor ng PNP General Hospital, dapat daw huwag isama sa iba pang PDLs, sa ordinaryong kulungan. Mukhang ano na 'yan parang prelude na 'yan, paghahanda na sa motion nila na wag itong isama doon sa ordinary jail. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano na ito Ako mga kabunyog, napaka-fair ko Hindi naman ako naghahangad ng masama sa tao. Alam nyo naman ako. Kahit sobra ang ginawa sa akin yan ni Marcoleta, hindi ako. Di ba dapat, sabihin ko, dapat alisin ang piloka. Dapat pusasan. Hindi ganun. Ang sabi ko, tama rin naman yon. Wag na nating alisin ang piloka kasi naaresto na yan, makukulong na yan, wag na nating i-humiliate publicly. O, di ba? Ganun tayo Ganun tayo, makatao tayo. Pero yung mga nangyayari ngayon, hindi na yan. Sobra-sobrang pabor na yan. Sobra-sobrang pabor na yan. SILG, John Vic Rimulya, under mo naman ng PNP kahit administrative supervision. PNP Chief Nartatis, under mo rin naman yung PNP General Hospital. Yung PNP General Hospital na yan, anuin mo? Pakitanong. Ano bang nangyayari dyan? Kahit ang Sandigan Bayan, nagdududa na Sabi ng Sandigan Bayan, bakit sabi ninyo may mild pneumonia si Senador Marcoleta. Bakit pinapabisita nyo yung iba-ibang tao? Wala pang face mask. Niyan. SILG John Vic Rimulya, PNP Chief Nartatis, ako'y ordinaryong mamamayan lamang. Wala naman akong impluwensya sa inyo. Pero ako, ang boses kong ito, ay ito rin ang boses at obserbasyon ng mga karaniwang mamamayan. Naman. Kami namang mga mamamayan, marunong naman kaming kumilala ng dapat at tama. Pero marunong din kaming pumuna ng mali. Di ba? Nung nag-press briefing ka, SILG John Vic, at saka si PNP Chief Nartatis, sabi nyo, hindi na ninyo inalis ang piloka, yung wig, okay na yon. Naunawaan na namin kayo doon. Hindi ninyo pinusasan, okay din yon. Pero itong nangyayari ngayon, nakakaduda naman yan. Pakianuhin nyo na yung PNP General Hospital. Kahit ang Sandigan Bayan, nagre-react na kung sino-sinong nakakadalaw dyan. Kung sino-sinong nakakadalaw dyan. Kaya dapat hinay rin yan. Kontrolin na rin yan. Pero may sinabi naman nung na-question ang PNP General Hospital, nangako naman sila. By July 15 daw, pwede nang ibiyahe si Marcoleta. Sabi nila. Abangan natin ito pag hindi na naman nila ginawa yan sa July 15. Sabi ng PNP General Hospital, naman daw, susunod na daw sila sa order ng korte at sa July 15, ibabiyahe na raw nila ito. Ibabiyahe na daw. Dadalhin na sa korte. Kaya lang, asahan natin, pagdating sa korte niyan, gagamitin ng mga abogado ni Marcoleta yung mga rekomendasyon ng mga doctors ng PNP General Hospital. Ay nagbitiw na ng salita yung nagbitaw na ng salita yung isang doktor ng PNP General Hospital. Ang recommendation nila, dapat daw wag itong isama sa mga ordinaryong PDLs. Dapat daw ihiwalay ng kulungan. Alam na natin noon. Alam na this. Ang kasunod niyan, ang ibig sabihin niyan, pwede bang hospital arrest na lang? Ito po ang inyong lingkod, Attorney Ricky Tumutorgo. Mas kilala nyo rin sa Attorney Enzo Recto. Lagi po ninyong abangan ang aking mga talakayan sa iba't ibang social media platforms. Lagi po kayong updated sa balita. Dito po, wala po tayong kasinungalingan. Dahil tinataguyod natin ang katotohanan, nakikipaglaban tayo para sa bayan. Mabuhay po mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
pagbuklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.